Hello, Team Authentic all over the world. We're still here in Mauban, Quezon. And this time, tatawid na tayo ng Cagbalete Island. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! Hi guys, Maayong buntag. We're still here in Mauban, Quezon, and this is it. Pupunta na tayo ng Cagbalete Island! The most anticipated island na pupuntahan natin. Ang dami kasi talagang nagre-request. Lalo na yung mga taga rito nga sa Quezon, talagang pinagmamalaki nila to. Nag-check out na tayo sa ating hotel. And shout out lang kay Kuya Sandrex. Pumayag siya na iwan yung maleta natin, tapos bukas na natin babalikan. Dahil nandito na tayo, mismo sa Mauban town proper, lalakarin na lang natin papuntang tourism office or papunta sa port. Later, sabihin namin sa inyo kung ano yung pwede ninyong sakyan kapag galing kayo ng Manila. Ang gawin natin now, bili muna tayo ng mga kahit snacks man lang. Kasi, kasi wala daw halos doong tindahan. Ayan, may 7-Eleven naman dito. Actually, nakita nga namin kahapon talagang ang baon ng mga locals. As in, ano talaga, pagkain, kanin, ganyan, ulam. So, usually nga, ang ginagawa dito talaga, day tour. Pero kami, naisip namin na, kaya nga tayo rito pumunta sa Mauban, Quezon for Cagbalete Island. So, experience natin siya. Mag-overnight tayo. And then, today is Sunday, meron niyang advantage at disadvantage. Oo. Yung advantage niya, ngayon daw, tuloy-tuloy yung Bangka, Oo. kasi maraming mga turista. kapag daw pala weekdays, merong times na isa lang or dalawa lang. Kapag hindi nyo naabutan yung public transport or public boat, magpa-private kayo. Pero syempre, ang medyo disadvantage doon para sa mga gusto ng katahimikan, mas maraming tao. Since mag-overnight tayo, for sure, masosolo pa rin natin yung island pagdating ng hapon. Nandito ulit tayo kay Gat Uban. And then, diretso lang tayo. Pero parang tahimik ha. O maybe because Sunday, rest day din ng mga ng mga tindahan. Ayun yung port. And then actually confusing siya. Di ba sinabi namin sa'yo, nagpunta na kami sa port or nakita nyo na nagpunta tayo sa port nung first day. Ang dami kasing info na iba-iba. So may nagsabi, hindi daw pwede na walang accommodation at saka cottage. Kapag pupunta doon, kailangan daw, meron daw kaagad tayong nabook na cottage. So ngayon natin, aalamin yung totoo. Kung totoo ba talaga. Kasi nung pumunta tayo, sarado yung tourism office na. Yung mga nandoon na lang yung mga tauhan ng resort. Bago tayo pumasok ng port, meron ditong medyo malaki-laking grocery store. So dito, bili na kayo ng mga pwede ninyong baunin going to the island. Tayo, mga ano lang, pika-pika. Kasi yung pag-i-stayan natin na hotel, meron naman siyang restaurant. Ayun, may mga delata, yung mga easy to open na canned goods, pwede kayong magbaon kung gusto nyo. Ayan! Kahit pa paano, nakapag-grocery na tayo. Grocery. May baon na tayo. May baon na tayo. And then yung mangga namin, alam nyo guys, hanggang ngayon buhay pa din. Buhay na pa rin. Oo. Lapon pa rin siya. Para pala talaga dito siya sa Cagbalete Island. Tara na. Tignan natin. Actually, ayaw talaga namin sumabay doon sa 9:30. May schedule kasi rito 9:30 at saka 10:30. Inisip kasi nga namin yung 9:30 for doon sa mga magdi-day trips, magdi-day tour.
So para hindi tayo masyadong pumila, doon na ang hinahabol na namin yung 10:30. It's 9:30. Parang wala masyadong tao Or baka nakaalis na sila. And yun nga kasi yung sinabi, kapag ka daw Saturday, Sunday, as in tuloy-tuloy, wala siyang oras, basta mapupuno yung bangka, tuloy-tuloy yung alis. So if ever, hindi natin kailangan maghintay ng 10:30. Pero kapag ka regular schedule daw, dapat 1 hour before nung departure, nandito na kayo para makapagpa-reserve kayo ng ticket. Later natin sasabihin yung yung schedule, binigay sa atin ng isang resort. Tignan natin kung pwede ritong mag-book ng mga hotels. Pasok tayo sa tourism office. And then tignan natin. Ito yung mga tourist boat. Kapag ka-private, ito yung presyuhan. Tapos yun nga, pagpunta pala dito, iba-iba talaga yung resort. Ganun nga yung mangyayari. Meron na ditong mga resort na pagpipilian nyo. Pati yung mga rooms. Hanap pa tayo. Ang nakausap kasi natin, ito yung Doña Choleng yung nakausap natin. Meron din pala rito iba pa. Ito naman, Villa Noe. And then ito, Escaparde. Escaparde. O ayan, meron naman pala. Depende sa inyo. Hanapin nyo na lang yung mga page nila sa Facebook, if ever. Nandito na tayo sa Doña Choleng. And kailangan daw natin munang i-scan for registration. So dito na tayo nag-book ng room. Actually, nakausap na kasi natin sila sa Facebook. And then dito na tayo nagbayad. Tapos yung boat daw ay 10:30 a.m. 120 pesos yung public boat. Dito naman yon. Next step. So step by step guide natin. Huy, ang konti ng tao It's Sunday. Again, gulat na gulat daw ako. After na natin makabayad for our accommodation, or for example kayo, day tour. Kapag ka day tour, 200 pesos. Kapag ka wala kayong cottage. Kapag ka nag-cottage kayo sa Doña Choleng, again, ito yung Doña Choleng. Kapag ka nag-cottage kayo, 700 pesos yung open cottage. Pero hindi na kayo magbabayad ng, kumbaga, entrance fee. Parang ganun. So, mas tipid yun if ever. And then after noon, eto na, verification na ba? Ano next? Eto na. Step 2 na tayo. Ay, counter 2 na tayo. So baka dito na magbabayad ng boat. Tingnan nyo guys, wala masyadong tao. Sunday. It's May 9. Ano na dyan, Bes? Magbabayad na? Verification ulit? Yung doon sa kabila? Booking. Booking. Okay. Yung doon pala sa pangalawa, i-check yung booking nyo kung meron talaga. And then dito pala sa verification, ang hahanapin na sa inyo yung registration nyo, yung in-scan ninyo. So make sure na bago kayo rito pumasok, nakapag-scan na kayo ng QR code, and then nakapag-register na kayo. After verification, hanapin nila yung name nyo kung sino yung nag-register. Punta na daw sa step 3. Meron tayong babayaran na environmental fee na 80 pesos. Each yan. So, kapag ka-day tour kayo, 200 pesos plus 80 pesos and then yung boat. Mamaya natin i-breakdown lahat ng nagastos natin. Pati day tour, isasama natin. And then after nun, dito na tayo sa step 4. Sa boat na tayo, 120. Kapag ka-seniors and PWD, 100 pesos. And then yung 12 years old and below, 70. 1 and 0. Oo. Yung 1-year-old and below, libre na. At 9:54, natapos na yung procedure natin. And then, punta na daw tayo sa boat. Nasaan ba yung boat? Sa may tent na blue. Nandun daw sa tent na blue. Wala masyadong tao.
So hindi natin kailangan makipag-unahan. Or baka lahat kasi kanina pumunta maaga. Kasi nga usually nagdi-daytour na sila para siguro ma-maximize talaga yung time. Pero later, sabihin namin sa inyo kung ano ba dapat, lalo na galing tayo ng Manila. O ngayon pangalan sabihin na namin, I think, mahirap siya na i-daytour lang. Sayang yung biyahe nyo. Pagod lang aabutin. Lalo na, ang daming procedure. Kapag na-tsempo kayo na maraming tao, baka doon pa lang maubos na yung oras. So I think, dapat talaga at least overnight para mas ma-enjoy nyo yung island. Dito kinuha yung resibo for environmental fee. And then dito naman, yung resibo for boat. Ito na pala yung boat. Hello po. Ito na pala yung bangka. Tara, let's. Ay! Oo nga, tuloy-tuloy nga. Kasi ito, mapupuno na. At hindi tayo 10:30. Aalis for sure. Baka at 10 a.m. makaalis na tayo. Oh my gosh. At least malaki-laki pala yung boat. Ilanan po ito, boss? 80, sir. 80. 80 po. Thank you po. 80 daw yung kasya dito. Malaki-laki naman. Dito na tayo sa boat. Ang laki nitong boat na to. Ay, ano siya? Sa totoo lang, para siyang bus. Well, may kikinda sa loob ng mani. Itlog. Ganun talaga yung tsura. Chicharon. Kayang puno na siguro tayo. Aalis na tayo. Grabe, nakakatuwa to experience na to. Pinagpipray namin sana yung Alon makisama sa atin. Kasi magiging biyahe daw natin ay 45 minutes. Kung okay yung Alon. Pero pag hindi mo okay, malalagpas ng 1 hour. Ganyan na tayong kapuno. Nakakatuwa. Another experience na naman. Tapos ito yung mga gamit natin. Dito nakalagay yung mga gamit. Actually, yung iba rin pala na nandito. Locals pala talaga. Taga doon talaga sa Cagbalete. Sa atin, merong mga umubra ng paninda. Oh, paninda. Ayan, from bayan, namili sila ng paninda. It's 10 a.m. All set na siguro tayo. Kanina ko pa sinasabi nga, alis tayo. Diba? Hindi kasi Pinag-light jacket na tayo. Baka paalis na tayo. Or baka hintayin talaga yung 10:30. 10:33 a.m. Ito sure na. Alis na talaga tayo. Grabe, punong-puno kami. And then, nagsakay din ng motorcycle. Pwede pala. Kasi lang nakasabay natin ngayon, mga locals doon. Ito yung boat captain natin. Nasa harapan lang namin. Relax lang naman siya. Ibig sabihin, magiging safe na safe tayo. Maalon pero very light pa lang naman. Kaya boat captain tayo, kukuha yung lakas ang loob kasi relax lang siya. Hanggat relax si boat captain, relax lang din tayo. Ganda ng kulay ng langit, no? Malamang doon na tayo magkita-kita sa Cagbalete Island. See you! After 50 minutes, we are here. Grabe, tumitili ka agad ako. Kasi grabe, tignan mo. Ang linaw ng tubig. Nandito pa lang tayo sa port. Ang ganda. OMG. Port pa lang dito. Sa Cagbalete. Nakaka-inlove na. Ayan po. Ang linaw talaga ng tubig. At ayan, nakikita nyo guys ha. Malinis. Wala kang makikitang kalat. Palakpakan naman dyan. Talaga pumapalakpak talaga sa Enzo. Kasi diba walang kalat. Meron kasi tayong nakikita na maganda naman yung tubig pero makalat. Ito hindi. We are so happy. Ito naman yung mga pabalik na ng mainland. So dito pa lang, ang dami nang naliligo.
Pero yun din, may mga batang ano, yung, ano tawag dun, yung Haggis Barria. Ang ganda tingnan ng mga bangka, naka-board, naka-dock. Ganda! Smio, dito pa lang tayo sa port. Tara na. Ang maganda lang, doon sa accommodation natin, sa Doña Choling, lahat na ng information na kailangan natin, isi-send na. For example, from here, magsha-shuttle daw tayo, kung magkano yung pamasa. Just, best second lang. Grabe naman kasi nakakakita kasi ako ng hagdan. Gusto kong maligo. Ganda talaga. Tapos yun nga, white beach na talaga siya. Yung white sands, I mean. So yun, sinasabi nga kung ano yung mga sasakyan natin kapag ka-shuttle daw. Ito yata yung shuttle bus. Yung magkano yan, 30 pesos? O ito yata yung shuttle na sinasabi. Ayun, Doña Choling Island Resort. Magkano po dito, boss? 50 po na hati-hati. Sige po. 350 hati-hati na po yun. Okay. Ito nga yung sinasabi ni Doña Choling. Kapag ka daw, nag-public tayo na shuttle, 350, pero kapag ka napuno siya, hati-hati. Pero kapag ka private natin siya, 350. And kapag naman daw guys, naghabal-habal tayo, 70 pesos. Each yun. Oo. So yun, yun din yung maganda. Lahat talaga ng information, sasabihin na accommodation, kung anong oras yung bangka, kung anong oras yung restaurant. So kapag punta mo dito, kahit papaano, alam mo na, ma-schedule mo ng maayos. Umalis na tayo. So ilan lang tayo? 2, 4, 6, 8 lang yata tayo or 7. So i-divide naman yun sa atin. So, 350 divided by 7. Yun yung babayaran natin. Ganda talaga. Hello po. Grabe, ang linaw ng tubig. Nakakatuwa tong island na to. Tapos yung nandito, community siya. Hindi yung mga tawag dito, mga resort. Tingnan nyo naman to guys. White Beach. Ganda. Siguro mga kulang-kulang 15 minutes lang yung magiging biyahe natin. So dito na punta na tayo sa gitna. Wala ka na makikitang beach. Bigla naman siyang naging forest. Oo. Buti na lang. Pinuntahan na natin yung Cagbalete this time. Yung mga taga Quezon kasi na katimotentig natin, lagi nila tong nire-request. Ganda rin dito ini-improve nila yung kalsada. Ayun, sinisemento na. Para mas maging convenient na sa lahat. And malaking island din to. Oh, may school. High school. Oo, ayan high school. Ito naman for sure to, primary. Oo. So community din siya. Hindi siya yung parang island na for tourist lang talaga. Oh. Ito yung maganda, no? Mix ng community at the same time island paradise. Ganun. So pakiramdam namin, pagka lumabas-labas, meron ng, ayan, may tindahan dito, oh. Ang laking grocery store nito, oh. Kung may difference man ng kaunti sa price, maintindihan natin. Kasi galing sa bayan. Ito din, oh. May paleng. Meron ang tawag dito, talipapa. Hindi palengke. Ayan, oh. Ayaw, may talipapa nga. Ito pa, oh. Marami naman pala. Naku, magpipiesta nga pala, magpapahiyas. Pasensya na dun sa mga nagsasabing experience namin pahiyas, hindi talaga kaya ng schedule natin. Kaya before pahiyas na lang tayo pumunta. Wala namin before yung Cagbalete, parang private island yung dating. Ay, yung pang-tourist. Yung pang-tourist, so yung wala kang mabibiling kahit ano. Ito pala meron. May karinderya kaming nadaanan. Diba? So kung pwede naman siyang lakarin from your resort, marami ka rin pagpipilian.
Nakakatawa, poso pa yung gamit nila. Hello! Ito pa, oh. Puro mga tindahan na. Ay. May milk tea. Oh, may milk tea pa, may burger. Ay, bakit hindi? Meron ngang junk shop, atelier. Ramdam namin, nandun tayo sa edge, no? Yung nire-request mo. Oo, kasi, gusto kasi niya kasi... palipad tayo ng drone, maganda pag nasa edge tayo. Parang unang lipad, kita kagad yung island. Yeah. Ayan nga, dito hindi pa siya sementado. So ayan, maalog tayo. Ang very, very light. Hindi mo siya pala pwedeng lakarin. Oo. Malayo siya. Hindi pala tayo makakalabas doon sa karinderya. Hindi pala guys, malayo pala talaga siya. Pero knowing us, di ba? Minsan pag nangatipaan natin, kahit gano'n tignan pa natin. layo nilakad natin. Pero ang problema rito, tingnan niyo, walang ilaw. Paggabi. Tapos kapag tanghali naman, sobrang init. Ay, hindi ba ka merong way sa beach? Tignan Sa natin. beach area tayo Grabe, pupunta. ito yung tuyo yung yung lupa. Mataas-taas siya. Para ito yung sasakyan ng mga sundalo. No? Pakiramdam ko ganun. Oo. Tara na. Ito palang lugar, siya? Secluded din siya, parang nahiwalay siya. Ng very light. Pagka dito sa sa daan. Pero ang tignan natin kapag sa beach, pakiramdam ko, lang yan. Mas madali. Oo, mas madali, mas malalakad siya kapag sa beach. Magkakalapit lang. Welcome to Doña Choleng! Ay, ito yung mga cottage na island hut. Ito yung pang group, pang family. Ay, ito na yung nila. Reception. Dito muna tayo sa reception area. Doña Choleng Island Resort. Check-in muna tayo. Basta naman kung magkano yung sa pet. Nakita namin may mga abibi. Pwede. Wala. Free of charge. So pwede nyo dalhin yung mga abibi ninyo. Diba? Kahit ilang pets pwede. Only. So kung 6 yung pets nyo, pwede nyo lahat dalhin. For free siya. Check-in lang muna tayo. And then yung kinuha nating room, yung AC room. Kasi Diyos mio, sa Ginit ngayon. Baka hindi rin tayo maging komportable kapag hindi yung AC room. Meron silang mga fan room. Pakita namin sa inyo mamaya. Ang maganda dun sa mga fan room nila, yung kubo, mas malapit siya sa beach. Yun yung sinabi sa amin. Ang laki rin itong resort na to malawak. So, kahit papaano, kahit maraming tao, hindi mo naman mafe-feel na parang crowded na crowded. Excited na kami makita ang beach. Nakapag-check-in na tayo. Magkano yung deposit? 1,000 pesos yung deposit. So, binayaran nga pa natin guys sa shuttle natin is 35 pesos per head. So parang pansin namin kapag papasok dito, hindi sila ata mahigpit. Basta once ang tatanong na sa'yo, may kasabay kayo, pag sinabi nyo oo, automatic 35 pesos lang. Pero yung palabas, naririnig ko ngayon, for example, ilan kayo? 4, ilan kayo? 6. As in, i-divide talaga sa 350. So ang gawin na lang muna natin, sayang naman yung oras, no? Mag-ikot na kaagad tayo sa beach. And then may mga... may mga nakamit tayo dito Katim Authentic na tinataga Quezon din. Hello po Sir Mel and sa wife niya. Nice meeting you here Nice po. meeting you po sa mga taga Quezon. Ngayon, naintindihan na namin kung bakit lagi yung pinagmamalaki sa amin yung Kagbalite. Oo, totoo. Kasi ngayon pa lang, as in gandang-ganda na kami. Support pa nga lang. Grabe na yung tiling mo eh. Oo. Ano pang gagawin? Diyos mio. Mag-explore na tayo. Tumitili na ako kanina. Yung tent nga pala, kapag meron kayong dalang tent, 1 to 3 packs, 350 pesos. Plus entrance fee na 100. Kapag lagpas doon, 4 to 10, magiging 1,000 na siya. Ito pa yung mga kubo. Hindi, maliit lang yung kubo eh. Ito yata mga pang-family. Dito tayo. Ay, dito muna tayo. Aliw na aliw. Dito tayo kung nasaan yung pa-bridge nila. And then, kapag kang kinuha nyo yung AC room, kasama na yung breakfast. Kapag kayong fan room, hindi pa. So, yun, medyo computing nyo din yun. And totoo apakainit. Ngayon ang init, kapag nag-fan room kayo, ayun na nga, baka hindi kayo maging ay, eto pala, may mga tindahan naman pala dito.
Tentahan natin. Ay, di may pressure. Ayan, oh. Po kayo sa naka-tent? Hindi pa. Wala pa pong room. Ayan, oh. Meron dito mga check. Ito yung presyo. Ay, okay naman. Okay naman. Ayan, oh. Yung halo-halo 60, medium halo-halo 80, overload 100. Okay naman. Kapresyo din naman sa mainland halos. And ito yung canteen. Dito daw tayo magbe-breakfast bukas. Tapos nagsasara siya ng 6 p.m. So yung last order daw ay 5 p.m. kung dito kayo kakain. Kung gusto nyo mag-lunch or dinner. Eto na. Ang alam namin, ganito yung room namin. Tignan natin ha. Ito yung tinatawag nilang tube room. And then, eto naman, yung mga kubo or yung mga hata. Ito yung 2,000 pesos. 2,000 pesos yung fan room. Pero ano siya, common CR. Kapag may private CR, 2,500 daw. Ang maganda dito, yung location. Kasi, eto na kaagad. Nasa beach na kaagad kayo. Tapos ito pala yung mga tents. Oh, yung mga tents, yung mga kubos. Nandito siya sa beachfront. Hello. Tara. Hi. Hello. Ito naman. Ay, nakagayo. Cagbalete Island, the Boracay of the Pacific. Why not? Ang ganda. In all fairness. Ay, ito yung kapag ka nag-private boat kayo, dito na kayo mismo ibababa. Yun yung difference. And then yung island hopping, dito rin kayo susunduin. Uy, ang ganda. Hangin check! Oh, dito tayo. Hindi pwedeng hindi natin i-check ang buhangin. Ay, grabe. Pinong-pino. O, isa pa. Pinong-pino. Aliw na aliw daw kami. Kasi lately yung pinuntahan natin, di ba? Hindi mga white sands. Although magaganda, lalo na yung Baler, pero hindi siya white sands. O ngayon, nakakita ulit tayo ng white sands. Ang lawak din itong beach area na to, no? Actually, yun yung maganda sa tutuusin din naman, nagkakandabulol na ako. Kasi ito, beach, tapos wala kang makikitang tindahan. Totoo. Kasi di ba usually, yun nga, konting kembot lang, meron ng mga tindahan, may mga shops. May mga tatayo ang tindahan. Oo. O, tubig check. Pakalinaw. And then, actually kasi may clue na rin naman. Basta kapag medyo mag-green-green yung tubig, alam yung white sands. At saka pag nag-iiba-iba yung shades ng green and blue na Yes. tubig, alam mong maganda. Ganda! We love Cagbalete! We love Quezon! Habang nag-explore tayo sa Pinas, talagang nai-inlove kami lalo. Ito yung lagi naming nakikita sa mga reels nila. Meron sila ritong pa-frame. Frame. Oo, why not? Ay, meron din. Ay, grabe lumulubog yung paa namin sa ano. Itatry din natin yan. Oo. Nandito siya sa tent. Pwede naman kayong walang tent, pwede kayong walang cottage. Yun nga lang, dito kayo sa Lapag kasi medyo mahigpit talaga sila. And mag-entrance kayo ng 100. Yung open cottage yatang sinasabi, parang kahit saan. Oo, Wala kayong designated na cottage. Ako na magiging. Ang ganda, oh. Welcome to Doña Choleng, Cagbalete. Ganda. And I think we have found our spot. Pakiramdam naman namin free to. Gusto sana namin iusod eh. Pero hindi namin alam kung pwede, ha? May tali. May tali? Ay, may tali. Kasi medyo mainit dito. Gusto sana namin. Sabi ko sa kanya, nung nakita ko sa kaya, usod natin dito para malilim. May tali pala. Ito din, oh. Available din ito. Ito ba meron? Ay, oo nga, may tali din. Nandito sa kabilang side. Okay rin lang yan. Dito muna tayo hanggang 2 p.m. And may mga naglalako rin dito.
Kanina meron ding ice candy. Ayoko nang patagalin. Gusto ko na kayong ilusong. Ganda, no? Kaya lang nakayapak tayo. Feel na feel yung init ng buhangin. Carry lang yan. Mamaya tayo magmimingming. Pagkapa-sunset. Linaw ng tubig, oh. Ay, malamig yung tubig. Oh. O, parang Boracay din, hindi ka agad siya lumalalim. Ayan, hanggang tuhod ko na. Ganda! Another ang ganda island. Another ang ganda experience natin. And this time, nandito tayo sa Cagbalete Island here in Quezon. So kapag ka pala sa mga resort, mas mafe-feel mo talaga yung privacy. Yung mga nandito daw kasi sa side na to, puro resort. Yung doon sa kabilang side, nandun yung community. Nakalusong na tayo. Nakapag-relax na rin tayo ng very light. Senso nangangati na. Anong gagawin mo na, best? Magpapalipad ako ng drone. Excited na ako sa makita from above. Yes. Kasi yung kulay talaga. Naku, from here, makikita nyo talaga yung kulay ng dagat. Ganda talaga. Ayan. Hintayin natin yung magiging resulta ng pagpalipad ni Enzo ng drone. It's 1 p.m. Lunch na tayo. Tapos nakita na namin kanina, ano kasi siya, packs. Ano tawag doon, bes? Bundle, parang ganyan. Pang grupo-grupo kasi siya. Pero, sorry, may natutulog. Yan, nagpasan lang natin ng konti. Ayan. Pero, meron silang mga a la carte. Yung a la carte nila, mga silog meals. So, carry na. Tapos, nakita naman namin yung price. Tignan ko nga. Baka namaligmata lang ako. Nasaan yung price niya nga kanina, bes? Ito yung mga, Yung sa group. Oo, group, ayan, 1 to 5 packs, 750. Yung sinigang na bangos. Sinigang na bang? Beef caldereta, Grabe. 1 to 5 pa. So, 1, 3. Ay, ano siya? Hindi siya yung iba-iba. Hindi siya yung may variety. Kumbaga, isang ulam lang. Tapos, ito naman yung silog meals. Ito yung tindahan, guys. Oh. Ito naman yung Ito yung silog meals. silog meals. Ay, available kaya siya ngayon. Available naman. Ayun, breakfast, pero available siya. Tapos ito naman, kapag ka 2 to 3 gusto nyo ng parang a la carte naman na ulam. Ayan po, binagoongan, 550, ganyan, may sinigang, Inihaw na po pusit. O, ayan, ito pa, pork sisig, tinakdakan. So tayo magsilog meals muna tayo. Ito yung order na natin. Tapsilog, 175, and then tosilog, 175 din. Tikman na natin, pero ako meron na akong feeling kung ano siya. Pero syempre, bigyan natin ng benefit of the doubt. Tikman muna natin. Hatang halata nung nakita ko pa lang. Totoo nga. Fantastic Fantastic tocino. Young pork. Which is okay lang din naman sa akin. Kasi gusto ko naman yung sa'yo. Pakiramdam ko ganun din. Hindi gawa nila, kumbaga. Hindi homemade. Hindi homemade.
Pero okay lang, carry naman. Tapos hindi siya garlic rice. Carry lang. Nandito tayo sa island. Carry na yung price Saka nito. expect naman natin yung kahit pa paano dito meron silang medyo price dito sa island natin. Kaya magbawang tayong tinapay, ng Yes. chichirya. Ito yung ating saging con yelo, 70 pesos ang isa. Pero ito ang mahal dyan. Itong view na to. Actually, priceless. Tignan nyo naman yung kulay ng dagat at yung kulay ng langit. Parang iisa na lang. Parang na lang siyang nagre-reflect. Tapos, ang dami pang puno. Ang ganda tingnan ng puno, parang na siya Ang nag-silhouette. ganda. Diba? Ito yung kaibahan kapag medyo private eh. Kasi, feel na feel mo yung serenity. Ay, serenity! At magiging peaceful ng lugar. So, ngayon pa lang, makikita nyo na yung disadvantage kapag nag-date tour kayo at dito kayo, for example, pumunta, yung upuan, makikipag-unahan ka. Paano kung katulad namin, dito kami naka-stay? Kumbaga, pati sila, makikipag-unahan pa sila dun sa mga nag-stay. Maliit lang yung yung area dito sa harapan. At saka kasi pa nag-gator kasi tayo, i-maximize natin yung oras. Oo. Yung gagawin natin. Ay hindi, may oras na tayong kailangan Oo. magawa natin lahat. Mag-swimming tayo, Yes. mag-sun tayo, di ba? Ganito, anong oras na? It's only 1:27. Actually, pwede na mag-check-in, naririnig na namin. Pero sabi ko mamaya naman, tingnan nyo, yung ganitong oras, hindi ka naman makakapag-swimming, as in wala nagsiswimming. So, doon parang masasayangan na kayo ng oras. Unlike kapag dito kayo nag-stay, yung ganitong oras, pwede mo na kayo magpahinga. Labas kayo ng mga 4 or mga 5 p.m. Or ito na ginagawa natin. Yes. Relax lang tayo. And then, tayo dito. Masosolo nyo to ng gabi kung gusto nyo lang magmuni-muni. Tignan natin mamaya kung maliwanag dito kapag kagabi. It's 1:50 at 1:40 nakapag-check-in na si Enzo. Nadala niya na daw yung maleta natin sa loob ng room. Ito yung mga nakatento. Actually, ang daming nakatent, ha? Oo. Daming nagka-camping, kaya lang medyo mainit. So, yung ganitong oras, masarap mo na magkulong sa room. Labas tayo mamaya. Kahit dito, ang pino ng buhangin, no? Tingnan natin yung room natin. Sa Enzo, nakita niya na daw yung room natin. Maganda lang dito. Yung yung vibe na resort na resort. Oo, yung nasa loob ka ng parang ng gubat, ganyan. Ma-forest kasi siya. Sa dagat, may pine trees. Oo. Pine trees ba to? Kaloka na sa dagat, may pine trees. Ito, Glass House 1. Siguro ito yung malakihan. Pang family. Tayo pala, medyo malayo-layo tayo sa beach. Hello po, kuya. Ito. Ay, oo nga. Yung family kanina. Dito nga sila. Ayan, glass tree. Glass house tree. Doon pala tayo sa medyo loob. Kumbaga ba, glass house tayo pero mali. Oh, carry lang. Ang malapit yata tayo sa reception. Ito na ba? Ito na pala. Glass house din. Tree house. Tube house. Kala ko pinagsasabi ko. Ito, tube house 2. At least naman siya, single attach. Hindi siya. Wala siyang katabi. Dire-diretso na tayong room tour. Kasi medyo maliit lang naman. May AC naman, merong fan. Actually, malamig agad. Tapos ito na yung kama natin. Yung kama natin, kawayan. Tapos parang Japanese style. Mababa lang. Meron naman ditong table and chairs. Sana sa labas din meron, no? Maganda para pwedeng tumambay. Tapos meron ditong bintana. Makikita natin yung katabi. And ito yung ating toilet. Maliwanag. Nakikita ko na. Ay, ito pala yung bukasan. Tama ba? Ito na. Ito yung, ang ganda ng toilet. Natural light. Pero maginit. Ay, ang laki ng toilet. Nagulat ako. Nasaan eh? Ito yung sink. Ito yung sink natin. Ay, may pa-design pa dito,
Tapos, ito na yung shower. Ito yung shower, and then, ito yung toilet. Ay, yung toilet natin may bidet. Nag-toilet tayo kanina dun sa public na toilet, or yung common CR. Walang bidet, tapos wala silang shower. As in, tabo-tabo. Itong ganda, oh. Surprise! Ganda. Oo. And then, buksan lang natin yung ating cortina. Ito na yung view natin. Ang maganda nga dito sana. Ay, kaya na medyo maliit yung ditong part. Kung sa labas pa yung ating table and chairs. So, dito lang daw para air-conditioned. Okay na to, ha? Carry na. And ito na nga yung ating resort. Ang pangalan niya ay... Doña Choleng dito sa Cagbalete Island. Yes. So, naghanap-hanap kasi tayo sa Agoda. As in, wala. 2, 3 lang yung accommodation na nandoon. Tapos medyo pangit pa yung review. And then, yung price niya rin naman, ganun din, nasa 4,000, nasa 40. Oo. Eto, naghanap tayo sa Facebook. Buti na nakita natin to. And ang maganda sa kanila, yun nga, sinabi ko nga sa inyo kanina, na nagbibigay na sila ng information kung paano pumunta dito, kung ano yung schedule, ganyan. So, una, magkano ba tong room natin? Ang price ng room natin ay 4,000 pesos with private room na siya and air-conditioned room na rin siya. Yes, and also kasama na din yung breakfast. Baka hindi na namin sa inyo may pakita yung breakfast kasi silog meals naman siya. So, kung ano yung kinain natin kanina, for sure, yun Possible din na yun. yun pa rin. Oo, sinabi na actually na yun din yung breakfast natin. And then, paano nga ba makakarating from Manila going here sa Cagbalete Island? So, ang sasakyan ninyo ay Mauban, Quezon. Pwede kayong sumakay sa Jackliner. Meron sa LRT Buendia, pero ang schedule niya ay 12 p.m. and 2 p.m. lang. Unlike sa Camyas, meron siyang 2 a.m., 12 noon, and 2 p.m. Ang binayaran nating pamasahe guys ay 454 pesos. And sa tingin lang namin to guys, kung mag-day tour kayo, ang best time talaga na kunin niyo is yung 2 a.m. Para Yes. darating na kayo dito sa Mauban, mga siguro 6 a.m. siguro. Yes, mga 4 hours lang siguro yung magiging Oo. biyahe nyo. Kami kasi parang inabot siya ng 6 hours kasi syempre medyo matraffic siya. From Mauban Bus Terminal, sakay lang kayo ng tricycle. Again, alam nyo na yung gagawin, lumabas kayo. Kasi kung hindi, mahal yung sisingilin sa inyo. Ang nababasa ko, dapat 30 pesos each lang. Kami, 25 pesos yung binayaran namin kasi doon tayo sa accommodation namin bumaba, which is mas malapit siya kesa doon sa port. And guys, pag nasa Mauban Port na kayo, pagdadaanan niyo yung mga proseso pinakita namin sa inyo kanina. Yeah, so yun din sinasabi ko kay Enzo. Dito sa atin, no, sa Pinas, yun pa lang yung medyo nakakalito. Kasi parang kapag mag-island hopping, ang dami mong procedure na dadaan, ang dami mong pipilahan. For example, sa Boracay before, na although ngayon meron ng iPass. Tapos nung nag-100 islands tayo, ganun din. So yun yung medyo nakakalito. And especially kung marami siyang tao, medyo yun yung hassle doon, yung papila-pila kayo, maraming pila. Kaya if ever, talagang punta kayo na mas maaga, lalo na kapag during weekdays, kasi mas kaunti yung boat. Oo. O baka kasi yung schedule na gusto ninyo, hindi nyo siya makuha. And ito nga pala yung naging nagastos natin. For example, mag-overnight kayo dito guys ha. Simulan natin sa environmental fee, 80 pesos. Boat transfer, 120 pesos. Yung shuttle naman, 35 pesos. And yung accommodation guys, nakadepende siya kung anong room kukunin nyo. Sa amin, 4,000 pesos yung presyo niya. Kasama na yung breakfast for tomorrow. Yes, and then may tent nga dito, merong kubo, so depende yan sa inyo. Now, for example, kapag magdi-day tour lang kayo, and then dito nyo rin gustong pumunta sa Doña Choleng, ang babayaran nyo, same din naman, yung ating boat 120, environmental fee 80, and then yung shuttle nga 35 pesos. Ang kaibahan, kailangan nyo magbayad ng entrance fee na 100 pesos. Now, kung gusto nyo na medyo makatipid, ang gawin nyo daw, pwede naman kayong mag-open Open cottage. cottage. Yung open cottage, magkano siya? 700 pesos. 700 pesos, hindi nyo na kailangang magbayad ng entrance fee. It's 4:15 p.m. Ayaw pa sana namin lumabas. Gusto namin magpalamig lang muna. Pero hindi eh. Mas tinatawag kami ng kalikasan. Mas tinatawag kami, yes, tinatawag kami ng ng dagat, ng karagatan. And nga pala, wala nga pala ditong wifi. I mean, meron piso wifi. 50 pesos sana, 12 hours. Pero, Kaso nga guys, sa dami ng guest daw, sobrang hina. Halos hindi na din nagkukunik. naglo-load yung Oo. internet. And then,
Yung Smart naman at saka Globe, wala din. Sa dagat meron. Sa dagat merong signal. Sa loob ng room wala. Yes. So tara na. Dinala na rin namin baon namin. Oh. Meron kaming baong chichirya. Tapos yung mangga na umabot pa hanggang ngayon. Kakainin ko na yung mangga kasi baka hindi na siyang mabot bukas. Oo. Kainin na natin yung mangga. Hanap tayo ng matatambayan muna. Mamaya, kapag ka nag-sunset, tsaka tayo lakad ng very light, tignan natin yung mga katabing resort. Kung pwede. Tsaka malay nyo doon may kainan. Kasi dito parang ayaw naman namin kumain ng 5 p.m. or 6 p.m. Busog pa. Kaya ang plano namin, kung mapapagsaraduhan kami, magtitinapay na lang. May baon naman tayong tinapay kaysa kumain tayo ng busog pa tayo. Ang dami pang upuan by this time. So upo muna tayo. Tapos, edit. Ang sarap ko yung mag-edit. Tapos ito yung view mo. Ayan yung tumatawag sa atin. Kaya kahit tayo sana muna namin lumabas, ang sarap lang mag-aircon. Hindi pwede. Nag-low tide na. Hindi natin matatanggihan tong ganitong view. Low tide na. Ganda! Hanap muna tayo ng pwesto natin. O dito lang muna tayo. Chillax lang tayo. And then mamaya, before sunset, magmimingming tayo. Nanamnamin natin yung sunset and then lakad tayo sa paligid. Tignan natin kung ano pa yung pwede nating makita dito. Ay, may nagtitinda ng ice cream. So tignan natin kung merong mga restaurant doon sa mga resort na madadaanan natin kapag ka pwedeng pumasok. It's 5 p.m. Grabe. Nakakabingi na yung katahimikan. Nag-uwian na yung mga nag-day tour. So by this time, kaming dalawa lang ni Enzo yung nandito sa beachfront. Baka nga kasi yung iba, mamaya pa. Hinihintay talaga nilang mag-sunset or mamayang gabi pa siguro sila. And then may nakita kami from here, pumupunta dito sa harapan natin, I mean, nitong resort kasi nagpipicture sila doon sa frame. Yun kasi yung mga nakikita sa reels eh. Diba? Parang solong-solo namin ang island. O, Abibi lang yung kasama namin. O. Grabe. Apaka-peaceful. Yun naman din yung maganda talaga kapag ka nag-overnight sa mga islands o sa mga beachfront na resort. Kasi mafe-feel nyo talaga exclusivity niya. Lalo na kapag ka pa-sunset na. Pagka nag-uwian yung mga nagdi-day tour. Maligo na tayo habang solo natin ang mundo. Ang taray ng solo natin ang mundo. Uy, hindi pa tayo nagbabanlaw. Charot. Ang maganda rin dito yung shower nandito lang sa labas. Siguro nga parang nga rin sa mga magdi-day tour. Yung room natin, paka-komportable. Ang ganda talaga ng room natin. Yung CR gusto ko. Ayoko nang lumabas kanina, nag-shower ako. Oo, laki ng CR, tapos ang aliwalas. Ang babaw na ng tubig. Ayan. At least pati yung hangin yata ngayon, maririnig nyo na wala tayong mic. Grabe, tayo na nalalakad natin. Wala pa rin tayo sa tubig. Alat. Sobrang babaw na. Grabe, ang hinaw ng tubig. Diba lalo na kanina nung nasisikatan siya ng araw. Diyos mio, baka naman malayo na yung mararating natin, ang babaw pa rin. Tapos from here, ayan, nakikita nyo yung sunset, nasa likuran na naman. Nasa likuran na naman tayo ng sunset, nasa pier or nasa port yung sunset. Ganda, no? And then kanina, sabi ko kay Enzo magpalipad ng drone para makita namin kung ano yung nasa paligid. Wala daw. Ano best? Naupo ka na lang dyan. Oo, kasi ang layo na namin. Ang babaw pa din. Ganun pala mangyayari dito. Tampi-tampisaw. Tignan nyo kung gano'n ang kalayo yung narating namin na diyan tayo galing. Tignan nyo sa Enzo kung hanggang saan niya lang yung tubig. Wala pa sa tuhod. Wala pa sa tuhod. Tapos ito,
Natatakot na kami dito kasi ibig sabihin malayo na yung nararating natin. May mga halamang dagat na oh. Bukot ako sa ganyan eh. So malamang ang gawin na lang namin, yun nga, lulublob na lang. Tayo dito. Uupo na lang. Dito na tayo. Ayan oh. Ganyan na lang ang gagawin natin. Grabe. Ganda nitong island na to. Nakaka-relax lang din. Woo! Feel na feel ang katahimikan ng mundo. Just you and nature. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Nakapag-sunset na ulit tayo. Panibagong sunset na naman. Ibang lugar na naman tayo. Ito, promise, sobra lang siyang nakaka-relax. Actually, gusto pa sana namin mag-explore, gusto namin maglakad, pero upon checking, nakikita naman namin, puro resort lang din naman. And then, pwede daw tayong lumakad from here going to the port. Mga 30 minutes walk daw kung dito tayo sa beach. Kapag ka naman daw dun sa dinaanan natin kanina, sabi ni ate, mga 10 minutes lang daw. Dadaanan daw natin yung mga, ano tawag dito, yung mga local houses doon, yung mga may karinderya. Ang inisip naman namin, pagka ginabi tayo, di ba nakita nyo naman yung papasok dito? Madilim. Wala mga street lights. Oh, so baka gabihin naman tayong masyado. So hindi na lang din. So ito lang, relax lang tayo. Alam ko na kung ano yung maganda dito. May mga tents, pwede mag-inuman, pero hindi pwede dito sa beachfront. Kumbaga, kung nasan yung tent mo, Designated area lang sila Oo. pwede maglagay ng tent at pwede mag-inuman. oo, kung nasan yung tent mo, doon ka lang pwedeng uminom. Yun yung maganda. Kaya pagdating dito, ayan, napaka-peaceful na talaga, grabe. Diba? Nakakatuwa. Tignan natin mamayang gabi. Pag gabi tayo, tignan natin kung magbubukas yung mga ilaw. It's 8:36 p.m. Maliwanag naman yung beachfront natin kasi meron siyang ilaw. And ngayon, tignan nyo. Ang daming nakatambay na lang. Ang maganda rito, pwedeng maligo anytime kasi mababaw naman yung tubig. Tapos, nga pala, buti na pala hindi tayo lumabas. Mga 7 p.m. pala, isinasara yung pinto doon sa harap. Yung gate pala sa harap. Yung doon sa community na side. Ang bukas, syempre, dito na nga lang sa, sa beachfront. Tapos Tsaka, dito may guard. Oo. And then, yung tindahan pala ng mga kikiam, mais con yelo, hanggang 9 p.m. siya. So, yun na yung dinner natin. Nagpaluto kami ng kikiam. Yung halo-halong street food, 100 pesos. Kikiam, fish balls, and then, chicken balls. And then, ito yung, yung mga nakatent, yung mga nagka-camping. So, dito lang sila umiinom. Sa tapat lang mismo ng mga tents nila. Ayan. Tapos may naririnig kami nagbibideo, okay? Pero hindi dito. It's either sa kabilang resort or pakiramdam namin dun sa community. Ayan, ganyan lang. So, yung ganitong... Ay, ang galing naman. Nagluluto pa rin sila. Bes, adobo ba yung niluluto nila? Nagluluto pa lang sila ng ganitong oras. Adobo. And then, pakiramdam namin maikpi sila pagdating sa music. Kaya hindi siya malakas. Kaya for sure, hindi siya maririnig sa room natin. Ang hindi ko lang alam itong nagbibideo, okay? Ito pa, may nagluluto pa rito. Uling. Nalutuan. Kasi yung mga nandito nga sa unahan, family sila. So, talagang nagluluto sila.
Ayun, pagdating dito ang tahimik na. Hindi nyo na maririnig yung mga nagpapatugtog doon sa beachfront. Baka kaya din sila sa beachfront nilagay. Yung mga camping, yung family, sila yung nandoon. Dito yung mga couple. Para kahit paano nga siguro, mas tahimik. Parang madilim dun sa side na yon. Sa dulo. Pero tayo naman meron tayong katabi. Yung one yung wala. Yung sa unahan. Dito tayo. Ito meron din to. Ito yung Tube House 3. Tapos tayo 2. Yung 1, wala yatang naka-check-in. Dito medyo madilim na. At dahil dyan, alam nyo naman, hanggang alas 9, may curfew kami sa sarili. Grabe yung tinagal natin doon, no? Alas 4 pa lang. Guys, ito nga pala yung schedule ng public boat. Bali ka na yan. Kapag regular schedule ha, depende nga kasi yan sa araw, kung weekdays or weekends. Basta kapag regular schedule, ayan yung susundin nyo. Galing yan mismo dito sa resort. Basta na-enjoy mo naman siya. Na-enjoy ko siya, pero mas na-relax ako. Lalo na lang yung nag-aantay na lang tayo ng sunset, Yes! padilim na, nakupo tayo doon sa harap ng beach. Diyos ko, guys, natuyo na yung damit namin. Imagine, 4 hours, mahigit na nandoon lang kami, wala namang ganap. So yeah, more than nga doon sa, tama ka doon, more than sa na-enjoy namin, mas na-relax kami, mas na-feel namin na, ay, ang sarap talagang magbakasyon. Totoo. So kayo, kung 2 nights kayo dito, pakiramdam namin, mas okay. Kasi talagang yun nga, makakalimutan nyo talaga yung stress ninyo, pero ang ano lang talaga dito, ang medyo problema lang talaga, yung ano talaga, signal. Kasi pagpasok na naman namin dito, wala na ulit tayong signal. So, paano kung importante yung tawag, meron kayong nag-work from home kayo, ganon. So, yun yung magiging problema. Sana magawa ng paraan kasi kung hindi, mahihirapan din sila na may mag-stay dito ng matagal. Kaya usually talaga, day tour talaga. Pero all in all, yes, maganda tong island na to. Siguro naman napakita na namin sa inyo. And simple lang din talagang pumunta. Maano lang talaga, maproseso. Proseso lang. O tayo magdadaanon. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin Trouble Vlogs. Bye, everyone. everyone.